Akala ko talaga katapusan ko na dahil nakikita ko na yung mga star-star sa langit. Diyos mio, marimar, wag naman, charis. Hi guys, kumusta kayong lahat? Ayun na nga guys, nung Sabado, maghapon lang talaga ako humiga dahil sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Mga bandang alas 5 ng hapon, ayun, bumangon nga ako sa pagkakahiga at nagtuloy nga ako sa CR at ayun, bigla nga akong napasukan na hindi ko maintindihan kung bakit. Bigla kasi ako guys, nakaramdam ng pananakit sa sikmura na tumagos hanggang likod ko na para bang hindi na ako makakahinga. Pero bago ang lahat, ito nga pala yung pangyayari nung Huwebes ng umaga. Umaga guys, bago nga ako magtrabaho sa aking mga trabaho dito sa loob ng bahay, nagkakape nga muna ako. Pero syempre, bago nga tayo magkape, uunahin nga muna natin ang ating estudyante. Mga oras nga ngayon guys, mga 5:30 na ngayon ng umaga, pero medyo madilim-dilim pa rin talaga. Bang kumakain sa Adriel, lumabas nga muna ako at sabi ko, bibili lang ako ng shampoo. Wala na rin kasi akong mga stock guys sa shampoo, sabon, tas wala na rin kaming tinapay. Kaya yun, bumili na nga rin ako. Pagdating ko naman dito sa tindahan, may nadatnan nga ako ditong bumibili, tas naninigarilyo na nga din. So anyway, ayun, nakabili na nga ako at babalik na nga ako dyan sa bahay at ayan, daladala ko na nga yung aking napamaraka. Diyos ko day. Dito guys, natutuwa ako sa karsada dahil paunti-unti pa lang yung mga sasakyan at napakagandang maglakad-lakad. Pagpasok ko naman dito sa loob ng bahay, tapos na nga si Adriel kumain at nakaligo na nga rin ito. Kaya ayun, inabot ko na nga sa kanya yung baon niyang 50 pesos, tapos yung 10 piso naman na pamasahe. Kaya maya lumabas na nga kami para mag-abang ng tricycle at ito namang aming mga alagang pusa ay kung nasa saan nga ako ay nandoon naman sila. Pagkaalis naman ni Adriel ay agad naman nga akong pumasok dito sa may gate namin para nga magpakain dito sa aking mga pusa dahil ayan, pasunod-sunod na nga ang mga ito. Dahil marami ang dumedede sa kanila dahil mga bagong panganak, siguro nagugutom na nga ako ang mga ito. Kaya ayan, bibigyan ko nga muna sila ng pagkain bago nga ako magkape. Araw-araw guys, nauuna nga silang mag-almusal kaysa sa akin, pero okay lang naman yan para habang ako'y nagkakape, kumain na rin sila at hindi ko na rin sila iintindihin. At ayun, nabubulol na nga ang pagkatao ko dahil medyo masama pa rin talaga yung lalamunan ko, pero kaya rin na naman mag-voice over, charis. So anyway guys, habang kumakain nga yung inahin nitong mga kuting, ayan, inistorbo ko nga muna sila. O diba, napaka-istorbo talaga ng lola ng mga ito. Wala nga yung pusa namin na si Garfield, kaya naman tuwang-tuwa talaga yung pagkatao ko na magkaroon nga kami ng mga kuting na ganyan ang kulay. Sana nga kako mabuhay lahat, pero yung isa ay na maalam na nga siya. So ayun na nga, pagkakain nga ng aking mga alaga sa labas, pumasok naman ako dito sa loob ng bahay para nga magligpit-ligpit muna ng mga kalat na Adriel. Diyos mio, talaga naman. Pero bago nga ako magligpit ng aking mga kalat-kalat dyan sa lamesa, inayos ko nga muna yung kurtina sa may bintana dahil napakaganda ng sikat ng araw. Tingnan nyo naman guys. Kaayos ko naman ang kurtina, so hindi na nga lang ako nag-video, nagsalang na nga ako ng aking mga labahin mga puti. Para habang umiikot nga yung aking washing, nagkakape naman ako at nagmumuni-muni. Charot. Fast forward, mga alas 12 na nga yan guys ng tanghali at natapos na ako sa aking paglalabat. Hindi na talaga ako nag-video diyan dahil alam nyo na nakakapagod mag-setup ng camera. Kala nyo siguro kapag content creator masarap ang buhay. Diyos ko po Rode, talaga naman napakahirap no. Ayun na nga, mga bandang alas 2:30 ay dumating nga to si Adriel at ayun, nilagyan agad ng laman ng aking basket na walang kalaman-laman nung siya'y dumating. Painaman talaga. Maya inalok nga ako nitong magkape at kako kay magkakape nga ako, tas maya sumilip nga to si Ate Edna, asawa ng kapatid ni Daddy. Nag-abot nga ito nitong tutong kung tawagin sa kanila. Sa inyo guys, anong tawag sa inyo niyan? Masarap yan, favorite yan ni Daddy. So ayun na nga guys, bigla kang napauwi si Daddy dahil sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Mabuti na lang talaga na dito nga si Ate Edna para nga hilutin ako. At nadatnan nga talaga ako sa kwarto na hindi malaman kung anong pwesto ang gagawin at talaga namang hindi ko maintindihan din kung saan ako hihinga o sa bunganga ba o sa ilong ko. Diyos mio, marimar. Hindi nga nila magkaintindihan kung ako nga daw ay susugod sa ospital. Diyos ko day. Pero thanks God, okay na ako.